Kayong mga politiko, hindi nyo iniisip. Oo. Hindi ba act of absolute selflessness ito? Ayun, no. Tapos kami pa ang lalabas na masama. Ang amin, land for the landless, yung mga politiko, alam naman nilang peke, gusto pa nila magkautang yung tao sa gobyerno sa pamamagitan ng CMP ng peke din. Mga politiko, kasama na rin yung mga pinagsilbihan ko. Patuintulutan yung lecturean ko kayo na kung gusto nyo lahat ng squatter sa Quezon City, Mayor Bautista, ino-offer namin. Kulang ang facility ng maliitang city jail. Kami may-ari, pati ng Payatas, idodonate namin mas malaking city jail, may sariling poultry, taniman ng vegetables, self-subsisting ang preso. At saka kulang ang sementeryo. Yang buong Quezon City po kino-cover ng aming 211,957. Bigyan natin ng malaking sementeryo. Oh, tama. Yung mga landless, no more landless in Quezon City. No more informal. Kaso yung aking offer, pinareceive ko na, wala naman. Ang naging sagot, additional real estate taxes para daw sa housing. Libre nga kami Bakit nyo papahihirapan ng additional real estate taxes? Libre yung amin. Pero dapat attorney, makipag-ugnayan ang mga abogado ng REMA kay Herbert Bautista para ipaliwanag sa kanya. Maaaring hindi po nakaabot sa kanya kaalaman ang hangad ng REMA Foundation. Kasi pagka sumulat lang, maaaring hinaharang kasi may mga negosyante dito Hindi, nakarating kasi yung sekretary niya, dating sekretary ko rin kay Tito Soto si Bida Bautista. Talagang nakarating. Kaso, eto, masakit ang nadidinig ko dahil ako rin ang nag-create sa kanya. Gusto ko maging mabuti ang kanyang administration. Kaso ang problema, ang sabi ng iba, hindi raw si Herbert ang mayor. Mga dati rin daw tao ni Belmonte. Well, nakakahiya yung sinasabi niyan dahil una-una. Oo, nakakahiya po yun. Papaano kung mali ang palakad? Ang ituturo si Herbert. Ay, kung ako Kamukha nung kampanya. Yung sa sarili niya, nagtalumpati siya, pag ako ang naging alkalde ng lungsod Quezon, walang demolisyon. Dadalawang buwan lang. Nakita mo na sa TV, New Manila, North EDSA, tapos ngayon, Susana Realty, Old Balara. Kaya sabi ng mga tao, iba yung sinabi niya, iba yung nangyari. Bata pa, sinungaling na pala ito. Sino ngayon talaga itong mayor? Sino talaga bang mayor? Di yung mga dati talagang nakaupo pa ngayon at nagpapademolish. Kaya sabi ko sa taong bayan, kung 400,000 kayong informal settler sa Quezon City, mag-contribute lang kayo ng 10 pesos a month, hindi naman makakabutas ng bulsa nyo yan. Nakakapaglasing kayo, nakakapagsugal, nakakapambabae pa kahit mahirap. Meron akong tricycle driver na nakilala, 3 asawa. Hindi, baka lang ako, abogado. Baka attorney napipikot lang yan. Ano ba yung 10 pesos? Kung 400,000 tayong informal settlers, mag-contribute 4 million a month, 48 million a year. Yung mga official ngayon na nagpapademolish, alam ko peki naman lahat ng titulo Ayun. Pailan natin ng aksyon publisyana rebindikatoria. Ayun. Ngayon, ipalabas mo titulo mo sa court, tingnan natin kung sino may genuine. Okay, ang oras po natin ay minus 20 minuto. Kaya nagpapasalamat po ako at magkaisa na po tayong lahat. Very unselfish po itong ginagawa ng REMA. Ang lawak ng lupa, bakit hindi na lang namin isosyo sa mga negosyante? Kasi alang-alang sa alaala ng kanyang ama na pinapatay po dahil sa mga lupaing yan. Ayan. Yan po ang In his memory, makapagsilbi sa tao ang lupang ikinamatay ng kanyang ama. Okay. Kaya po ganyan. Yan po ang dahilan kung Hindi po ito, wala pong kaming selfishness dito. Tama.
gusto namin wala na talagang squatter. Hindi dahil pinaalis nyo, dinala nyo sa Calawag, Quezon. Walang trabaho. Dinala nyo sa Bulacan, walang trabaho. Dinala nyo sa Montalbán, Cavite, walang trabaho. Kaya naman, may suspecha ako. Yung nawala ng trabaho, riding in tandem, hold-upper, bank robber, kriminal na po ngayon. Nagkatrabaho. Ang sama lang ng trabaho. Sariling kumpanya. Ang sama nga lang ng trabaho. Okay, dito po nagtatapos po ang Salamat sinasabi po. po na attorney at Papaalam na po tayo. kami po ay magpapatuloy po namin sa loob ng 20 minutos na lamang po para alas 2. Thank you po, Atty. Maraming salamat po kay attorney. Ano po ng Rima At sa susunod po na programa natin ay kinakailangan attorney kung sino po yung magiging bisita namin sa Sabado ha. Parating mo na kay madam. Para Kasi babay po attorney. Okay. Ingat. po si Atty. Casiano. Okay, pagpapatuloy po natin ating programa dito po sa Boses ng Pinoy, OFW kay Tita Rim. Tita Rim, pisan mo lang. At yun nga, yung pagpapatuloy natin yung nangyaring riding in tandem na namaril doon sa Tondo, Kapulong, Tondo. Nakikiusapan po namin yung mga kapulisan dyan. Sana po ay gawan nyo ng para maimbestigahan niya ng tunay na tunay. Tamo. Hindi po At saka pakitang tao lang. Wag tutulog-tulog ang kaya Direktor Bartolome po, kami po tingala po kung aming mga para sa iyo dahil gumagalang po kami bilang direktor ng ating kapulisan, sana po hindi po nagiging madalas ang nangyayari po nito na puro nakamotor po ang pumapatay ng tao. Ano ba naman yung paghigpitan yung mga nakamotor? Sa bawat kanto po, bigyan nyo po ng proteksyon. Yung dumaraan po, nakalusot po sa isang kanto, sa isang kanto po, nakaharang na po siya. Kaya po itong kakulangan yung mga tinatawag na proteksyon ng ating bayan. Kaya, Mr. Director, kami po ay gumagalang po sa inyong kakayahan, sana po, wag na pong maulit habang po kayo ay nariyan sa inyong posisyon, kami po ay umaasa po. Tsaka Maraming yung salamat po. station commander po dyan sa Presinto 1. Kaya sakop na po ng direktor yun. Matawag po kami dyan, sa inyo dyan. At saka lalo-lalo na po kay Mayor Lim. Sana po yung mga kapulisan ninyo ay malaman ninyo kung anong ginagawa nila. Dahil po isang reporter namin ng DWAD po ay nabaril dyan sa Kapulong Yan ang naghahanap ng buhay lang. riding in tandem. Naghahanap buhay lang po yung Naghahanap buhay matiwasay po. Alas 2 ng madaling araw, naghihintay ng pasahero. Yun, wala naman siyang kasalanan kundi maghintay lang ng pasahero na patay pa. Asawa, ang ginang niya po ay si Mrs. Evangeline Briones Santos na nagtuturo po sa Nolasco High School. Si Mrs. Santos po ay KBP member, author po ng mga journalism book. Siya rin po namamahala sa dyaryo ng Nolasco High School. Siya po kaya napakabait na ginang at marami po siyang mga naitutulong lalo na po sa Maynila dahil ang kanya pong dyaryo ay lagi pong nananalo sa division, sa region at saka sa nationwide po. Sa ngalan po ng radio station ng DWED po, kami po ay nakikiramay sa naulila po nung nasabing biktima. Mrs. Evangeline Santos. Siguro idagdag na rin natin, Kapidel, Kareme, no? Tawagan na rin natin ang pansin ng Motorcycle Federation of the Philippines upang panghimasukan na rin ng matindi ng problema dyan sa mga motorcycle in tandem na yan. Sapagkat ipinanukala ng Motorcycle Federation nung ako'y dumalo ng isang pagpupulong doon sa MMDA na ipagbawal yung helmet na tinted. Meron ng mga panukala na ganyan, pinagbabawal ang may helmet at tinted, Oo. pinagbabawal ang mga nakasakay ng kabataan, mga batang At ipinagbabawal na rin yung dalawahan. Kaso nga ang humuhuli, wala rin, yung nagmamotor ng humuhuli, wala rin Wala ring helmet. helmet Oo. yung mismong pulis, walang helmet. Oo. So kailangan magkaroon talaga ng mas matinding batas na kaugnay dyan sa nakasakay sa motorsiklo at sana ipatupad na yung nag-iisa na lang pagka single yung motorsiklo. Okay, Kami po ay hindi nakadalo kanina, nakasama dun sa inihatid po sa huling hantungan si Caroli Santos at mga nakalagay dun sa mga t-shirt po ng kanyang mga anak ay Justice for Caroli. Kawawa. Inaabot po namin to kay Mayor at saka dun po sa
KBP. Okay, Ming, ano po sa 601, Barangay 601. Balita. Ay, Kasi- tinatawagan ko po yung mga taga-barangay 601 ng Santa Mesa na sana naman po tayong mga taga Santa Mesa, barangay 601 ay magkaisa na. Huwag na tayo magpataasan. Asikasuhin natin yung lupa na maging sa atin. Kasi magpapasko na. Tama na yung mga inggit-inggitan dyan. Oras 15 minuto para alas 2 Kasi mga, sa hapong ito. Pizza, 26 pala ng araw na ito, no? Sabado. 28 days na lang, 28 Pasko na. Oo. lapit na. Idagdag ko lang ka, Remy, no? Doon sa isang pangyayari doon sa aking dadaluhan sanang isang seminar na pa-seminar ni Senator Manny Villar. Aba. Ito'y ipinanawagan pa sa radyo, ha? At alam ko, nasa TV rin. Pero nung aking puntahan namuti ang aking mata, nangawit ang aking mga paa, Ba. nangalay ang aking binti, saka hanap Kumpleto na ka sinasabing seminar para ito sa mga OFW. Wala naman. Wala Aba. naman. Palpak. Kinilit ang administration ng isang mall dyan sa Pasay. Ay. Wala daw naka-schedule sa kanila nung araw na ito. Saan nakarating, paano nakarating sa itong balitang ito? Narinig natin sa radyo at may nag-text sa akin. At sana'y dadaluhan ko ito para nang sa ganon ay malaman natin kung ano yung aktibidades ng pa-seminar na yon at may kaugnayan sa mga OFW natin. Pero bigo at Pero sabing palad tayo. Kung Hindi natin kilala mo nakita. naman siguro yung nag-invite sa'yo, siguro, pwede mo nang sitahin yan, pamasahe mo lang papunta ron, napaka, ano na yan, Bulacan pa ako galing. Okay, nun, tamo. Alamin natin sa tanggapan ni Senator Manny Villar at yung bakit yung kanyang ipinalangandakan na magkakaroon ng OFW seminar, go negosyo. Wala na. Wala. Ganun man yan. May Kawawa naman yung mga taong pumunta roon. Baka wala pang budget. Ginagamit lang Partikular ginagamit yung lang mga mga- tao. Okay, Yung mga OFW. Okay, Tita Rem, ano yung balita? Meron tayong balita rito, kagabi lang daw na umatake na naman ang mga driver hold-upper Patay ng tayo Baclaran dyan. Monumento Jeep sa Buendia. Sa bandang Buendia, pinapayuhan ng lahat na bumaba kapag kayo na lang ang natira sa jeep dahil kasabwat ng driver ang mga hold-upper. Yan po, balita ni Neil Maglas. Talagang totoo po yan, di ba? Kayo naman mga hold-upper, sa totoo lang, katamaran nyo na yan, Maghanap buhay sila. katamaran nyo, yung iba nagmamais, nagtitinda ng ice cream, yung mga ano-ano dyan, nabubuhay, kayo pati pa yung buhay nyo, tinatay nyo sa kanyang mga delikadong hanap buhay. Kasi gusto nila lamsam Ayaw nilang kumita ng pabarya-barya. Ayaw nilang papawisan sila. Siguro naman, magkakulang lang ng pag-iisip yan. At saka kada magpapasko, kaya alam nila maraming pera ang mga tao. Ay, oo. Kaya, Maatake na naman sila. kaya si Madam, may pamasko yata sa atin Ay, ganon. Hindi ko Kaya lang, kailan tayo magpa-party? kasi nga pala, baka nakikinig si Madam po, ito pong istasyon na ito, Party natin. nagtatanong kung kailan ang party dyan dahil magpupuntahan Sasabay yata na kami. lang kami. Sabay-sabay na lang natin, isang partiyan na lang. Yes. Partihan na lang. Isang partihan na lang Lapit na po, 28 days na lang, Pasko na. At yan, mga... Siguro malalaman natin pag sa Sabado dahil susunod may na mga balita na yan. Alam ko nakikinig si Madam sa atin ngayon Dahil sadya pong programa ito ay para sa Rima Foundation ng Bayan. Okay, At saka Kapidel, sana yung mga Rima Foundation, di ba napag-usapan natin, bigyan naman yan ng meron sana tayong sariling libingan ng mga Rima member. ayaw ko muna Mukhang pag-usapan maganda yun. yung panukala mong yan. Diba? Bakit naman libingan kagad ang... Puro na lang lupa ng mga buhay Sa Habang- patay naman sana, ma'am. Habang hindi pa ako naninigas, ayaw ko muna palukala. Maganda kasi lahat naman pupunta tayo doon, di ba? Kailangan meron tayo. Pero kanina nga, pinanukala ni Atty. Casiano, di ba? Oo, Magkaroon daw ng... Mayroon na. Tinatanong na siya kung sino mauuna. Ay, ganun. Wala naman, hindi, lahat naman pupunta doon kahit sino mauna Follow the leader ba? Kailangan nakahanda na, di ba? Sa bagay, papunta naman tayong lahat dyan. May mga Baga insurance atrasan, nga na. alam ko Hindi, baga basta atrasan ito insurance, meron naman sila ganyan. Maganda naman Pero pala. katulad yan, Pero ayoko pa rin mauna. ibahagi po natin itong kalagayan po ni nung nakaraang administrasyon ni Gloria na kung saan po siya makukulong daw sa Paskong ito. Sa Pasko, gawa na nga yung kulungan, pero
Baka hindi na maikukulong yan, sabi lang nila yan.